Then, nagsabi din po siya kung kailangan ko ng pera. Siyempre po, kailangan ko ng pera pa uwi ng Pilipinas. Nanghiram ako sa kanya ngayon ng 10K. Then may utang po ako sa kanya ng 10K. This last January 27 night, sinabi niya sa akin, Sharon, I send you in your agency because my mother-in-law is coming on March 9. Then I asked her, Ama, what do you mean? I need to find a new employer. Then sabi niya, up to the agency. Nung gabi po na yun, naghalo-halo na ang pumasok sa isip ko. It means, I'm terminated. Tinerminate ako na amo ko, hindi lang niya masabi ng diretso. Sa isip ko, bakit ako tinerminate ni amo? Wala naman akong ginagawa masama, ginagawa ko utos niya, hindi ako nakikipag-divide sa kanya. Basta, alam ko, ginawa ko yung dapat kong gawin. Amen. Naghalo-halo siya sa utak ko, tapos sa group chat ko, sa WhatsApp, may GC yung alaga ko na pag nilalabas ko yun, may mga ka-playdate siya. Nag-share ako doon na, guys, I'm terminated. Tapos sinabi niya na, bakit? Ay kung hindi ko alam, siguro, Chinese New Year kami na, bakit yung sila na, kasi wala naman kami pinag-anuhan talaga. Question mark yun. Yung pakiramdam ko nung gabi yun, nag-pray talaga ako kay Elshad. Sabi ko, nandito na naman yung pagsubok mo. Pero matapos ko mag-pray yung dasal lagi yung Salmo 91, after may praying, may nagko-conversation na pala sila dun sa WhatsApp. Sabi nung isa ko ni Ate Mels, Sharon, answer prayer ka na. Ngayon, nung babasa ko yung answer prayer, nag-scroll back ako, nabasa ko yung message niya siya. Ate, gusto kang makausap ng bago kong amo, ng mga amo ko, kailan ka available? Nung gabi yun, sabi ko, ang bilis mong kumilos. Amen. Wala kang isang oras, may sagot ka na agad. Tapos papasok yung Chinese New Year, 4 days holiday. Yung utang ko, 10,000, nakapagsulong ako noong January ng 2,000. It means 2 months, wala akong salary. Sabi na yung isa kong kaibigan, citizen. Alauna, sabi niya, Sharon, financial problem ka. Sabi ko, oo, paano to? Sabi niya, saan ka pumunta mamaya? Sabi ko, hindi ko alam, kailangan akong nagsinrol kasi walang budget. Sabi niya, labas ka, kita tayo, mamayang 9, sama ka sa amin. Noong first day ng Chinese New Year, sinama nila ako sa bundling para hindi ko alam yung problema kasi niya, blessing in the sky yan. May dahilan ang God kung bakit ka inalis dyan. May bago ka ng amo, dapat magsaya ka. Amen. Hindi ka para sa mga Chinese, para ka sa Western. Sabi ko, thank you God. Pero syempre, iniisip ko pa din yun. Second day, isinama naman nila ako sa Prince Edward. Tapos third day, nag-pilgrim kami. Basta yung 4 na araw na yun, hindi ako hinayaan ni El Shaddai na magmukmok, na malungkot. Kasi sabi nga ni Father, nasa proseso tayo, magtiwala ka lang. Sabi din ni Father Jerry noon, pinaprocess ni God ang buhay mo para i-ayos niya. May dahilan si Lord kung bakit mo pinagdadaanan yung lahat. Tapos po kanina, sabi kapitid chat ko si Teacher Steve, Sister Sena, sabi ko hindi ako maka-attend kasi pupunta kami ng bago kong amo sa immigration. Pero kung matatapos ng maaga yung ano namin, susunod ako dito sa site ko para i-share yung kabutihan ni El Shaddai sa buhay ko. Kaya, thank you God, ang process alam ko. Ginagabayan niya ako sa paglalakbay na ito, kasama ko siya. May pangalawa pa po, kahapon, mga 11:30 sinabi nung amo ko, Sharon, pack mo yung things ng baby kasi uwi sila ng China. Alauna ang flight nila. Ngayon mga alas 12 po, itong alaga ko, kalaro ng mama niya. Di ako naman, hinugasan ko yung pinagkainan ng mama niya, tapos naghain na din ako ng pagkain, kakain na ako. Una ako sa lamesa, kakain. Yung palang alaga, nagpunta dun sa ruko, inilak ngayon si doorknob. Ngayon, tinanong ko kay Mama, you have a key? Kasi natakot ako dun sa alaga ko. Sabi naman ko, no, I don't have key. Tapos tinawagan niya ngayon si Sir. Ang key, nandoon ngayon sa opisina ni Sir. Ay nag-iiyak na yung alaga ko dun sa room ko kasi hindi nga namin mabuksan. Tapos pinakausap ko yung alaga ko, sabi ng amo ko, wag ko daw sabi kasi marami siya na pero hindi ko siya pinakinggan. Sabi ko na, help me try to open the door, you turn. Pakinig ko yung alaga ko. Sinusubukan niya buksan pero hindi niya mabuksan kasi ang alaga ko po, mag 2 years old lang siya sa April. Maliit Tapos pa. sabi ko, yan siya, ibigyan mo ako ng karunungan. Ano ang gagawin ko para mabuksan yung pintong ito? Kinuha ko yung kutsina, sana sisirain ko na yung door. Tapos sabi lang na amo ko, wag kasi aalis siya, pupunin niya yung susi doon kay Sir. Mga 30 to 45 minutes, babalik siya. Pero isip ko, naiyak yung alaga ko, 30 minutes to 45 minutes na nandun sa loob. Amen. Ibinigay sa akin niya siya, Hirap yun. kukuha ako ng plastic folder dito, yung pinaglalagyan po ng mga documents. Tapos naganap ako ng siwang
doon sa may pinto. Doon ko isinuksok yung plastic border hanggang sa makarating dun sa tapat ng door na. Tapos unti-unti ko pinukot, isinunod ko rin hanggang sa nag-click yung door. Doon ko na naman siya lang, thank you. Tapos nakita ko yung alaga ko na kami sa akin. Sabi ko, thank you. Hindi ba maganda ano nila sa akin kung ano man yung hindi nila nagustuhan sa akin, pero ang nasa puso ko, yung alaga ko. Na maiisip ko siya doon, ginagawa ko yung trabaho ng may puso dahil alam ko si Adjanay ang humusga sa akin. Kaya brother and sister, pagkatapaan na natin si Adjanay at doon, tinutulungan niya tayo. Huwag na huwag natin siyang tatalikuhan dahil hindi niya tayo iiwanan. Hindi pwedeng 30 minutes. Amen! 3 days. Nung first ko, sumakit yung tiyan ko, Lord, thank you Lord, kasi hindi ko po sukat akalain na kaya yung sakit ng tiyan. Pinag-serve po ako ng Lord na hindi ko po inaasahan. Sabi ko, Lord, magsaserve tayo. Alam mo nangyayari sa tiyan ko. Kaya papuri sa Diyos ko, first day, nakapag-survive po natapos ang gawain na naging okay ang tiyan ko. Second day, hindi ko lang po sukat akalain na matatawag na ako para mag-serve po sa Lord. Kaya sabi ko, Lord, alam mo ang nangyayari. Ikaw na ang bahala sa tiyan ko. Kaya, glory to God, nagpagtagumpayan. At sa huling Chinese New Year po na hindi ko talaga po inaasahan na sa banal na misa ay nabigyan na naman po ako ng pagkakataon ng Lord na makapag-serve. Kaya sabi ko, Lord, hanggang ngayon yung tiyan ko, pinagpala ko rin po. Kaya sabi ko, kalooban si Lord kung makakapag-serve pa rin po ako. Kaya sabi ko, yung phases na yun na hindi po ako kumakain ng na dahil tayo lalabas po. Kaya Lord, thank you kasi pinagkaloob niyo pa rin ang makapag-serve po ako ng banal na misa. Kaya papurit pa sa salamat po sa lahat ng mga nararanasan ko, Lord. Sa buhay ko, sa katawan ko, sa pamilya ko. Glory to you, Lord God. Lahat ng papurit para nga pagsamba ay tanging sa iyo lamang, Lord God. Amen. Kaya lahat ng mga nararanasan ko nung Chinese New Year hanggang sa kasalukuyan. Thank you, Lord, sa lahat ng biyaya. Kaya, Lord, salamat po. Walang humpay pa sa salamat. All glory and honor is yours. Forever and ever. Amen. God is good. All the time. And all the time. God is good. Sino susunod? Wala? Tatanong ko na yata ito si Sister Ferdinand. Amen. Nais ko lang po ihayag ang kabutihan ng Panginoon. Ang kaligtasan na walang hanggan ay walang hanggan. Nitong week na ito po, naranasan ko ang nasubok patungkol sa financial. Ang record po ng amo ko sa marketing ko, hindi po inaasahan na hindi nagkasuma yung date. So hinanapan niya pa ako ng 2,000. Sabi ko, Lord, malaking halaga yun. Inayos ko po na babayaran ko at ako'y nanahimik. Ang sabi ng amo ko, hindi ako pwedeng magkamali kasi may record ako. Ang sabi ko, okay ma'am, okay. Bayaran ko na. Pagpunuhan ko na. Ang kasalanan ko lang hindi nagtugma yung date natin. So, ang sabi ko, babayaran ko. Ang sabi niya, pero yung kalooban ko po, alam ni Lord na masakit. Kasi bawat sentimo may halaga, diba? Yung 2,000 na yun, hindi ko alam kung nasaan. So sabi ko, Lord, kalooban mo. Ano man ang kalooban mo, Lord, ikaw pa rin ang masusunod. So nanahimik na po ako sa dalawang gabi, dalawang araw. Ang sabi ng aking kasama, GC, huwag ka naman manahimik. Kasi kapag ako'y galit, tahimik na lang po ako, wala akong nilalabas na kahit anong salita. Ang sabi ng kasama ko, pag ganyan ka lang lagi, paano na pag dumating ang nating lalaki, ihaharap ka sa kanya? Sabi ko, wala akong kinakatakutan. Kasi ang Diyos natin ay hindi sinungaling. Alam ni Lord kung nasaan ang pera niya. So, kinabukasan sa umaga, binati ako ng amo ko. Siya ang nag-good morning. Sabi niya, good morning. Tapos sabi ko, good morning. Pero nakatalikod po ako sa kanya. Ganun po ako pag ako'y magalit sa aking among babae. Iba naman ang galit ko sa lalaki. Pero kasi, kapag siya nagalit sa akin, ako'y galit din. Ayaw ko na ipakita sa kanya na ako'y umiiyak. So, tinalikuran ko siya. Kinabukasan ulit, ang sabi niya sa akin, maghati na lang tayo para, to be fair, sabi niya sa akin. Pero ang sabi ko, hindi na, na-update na, nandyan na, bayaran ko na, willing ako magbayad. Willing naman ako magbayad, pero sa kalooban ko
Pagkatapos ko, umikot-ikot sa bahay, nag-usap sila ng aking kasama kasi hindi niya ako makausap ng personal talaga kasi tatalikuran ko siya. Dahil sa, syempre, hindi ko maitatago yung pagkatao ko, masasaktan din naman ako. Ngayon po, pumasok sa opisina niya, nakita niya yung updated na marketing. Nakita niya. So, sabi niya sa akin, nandun din yung binigay niya na 2,000, tapos pumunta na sa akin. Masaya na siya. Sabi niya, Jessie, nandito na. I'm so sorry. I disappointed for myself. But sabi ko, gumiti na lang ako sa kanya, pero yung sakit sa loob ko, hindi ko agad maaalis. So, sabi ko sa kasama ko, nung hindi pa na okay, kapag katapusan na ang paglilingkod ko sa among ito, susunod ako sa kanya. Sabi ko, Lord, kung gusto mo nang alisin ako dito sa pamilyang ito, ikaw ang masusunod. Amen. So, ang kasama ko naman sa bahay, sabi niya sa akin, please lang, Jessie, huwag kang aalis. Siya na ang kinabangan. Ang sabi niya, gusto ko mapatulong sa mga bata. Sabi ko, huwag kang magbiti ng kahit anong salita sa mga bata kasi susuburin nila ang kanilang ina. Lalo na magkagulo, sabi ko sa kanya. So, naayos ko. Ang lahat ng bagay, anuman ang problema, kapag nasa Panginoon tayo, Amen. siya'y laging nandiyan. Amen. 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 Sister Fernando. Praise the Lord. Bless Ako po ay blessed po sa mga araw na dumating sa aking buhay. Sapagkat sa panalangin ko po ay pinagkaloob ng ating amang Yahweh El Shaddai sa kanyang kalooban. Ang anak ko po ay nakasama sa top, naging top sa third quarter po, Lord. At ako po ay blessed din po sapagkat inihayag ni Lord ang kababaan ng puso ng bawat isa sa amin. Ang kabutihan po ni Lord ay talagang tunay kung ipinipin mo sa ang puso at isip na ang ano ay dapat igalang at wag ako magsasalita ng higit sa kanya sapagkat ako ay kanyang sinuswerduhan. Pero pinapanalangin ko kay Lord, walang tao perfecto sapagkat alam ko ay si Lord lang po ang perfecto. Sa pagkakataon po iyon ay napatunayan ko po na nasa akin po si Lord. Sapagkat nagagalit po ang amo ko sa akin, pero pinagtanggol po ako ng aking kasama at sila pong dalawa ang nagkasigawan. Kaya Lord, salamat po sa patnubay at gabay na pinagbibigay mo at iniingatan ang aking puso na maging mapagkumbaba sa mga tao dapat irespeto, pero po kayo po ang dapat na higit na igalang at irespeto sa panawagan na pinakakaloob mo sa akin sa mga nalalaman. Narinig ko po sa mga salitang napakaganda na binibigay mo sa buhay na lagi po magpakababa. Tama nga po, ang mababa ay tinataas at ang mataas ay binababa. Kaya Lord, sa iyo po ang mataas na papuri at Amen. God be the glory. In Jesus' name, amen.